Isa itong proposal na parang isang fairy tale. Isang binatang relihiyoso ang lumuhod sa harap ng babaeng matagal niya nang minahal at tinanong ang pinakamahalagang tanong sa buhay nito. Walang pag-aalinlangan, buong saya siyang sumagot ng oo. Ang babaeng iyon ay si Krista Baker, anak ng isang pastor. Para sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan, ang kanilang pag-iibigan ay tila itinadhana. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-akalang ilang buwan lamang matapos ang kasal, isang krimen ang magaganap kung saan ang masayang bride ay naging isang malamig na bangkay. Bata pa lamang si Krista Baker ay kilala na siya bilang masiyahin, palangiti at madaling mahalin. Lumaki siya sa maliit na bayan sa Ida Spring, Louisiana. Bilang bunso sa 3 magkakapatid, anak siya ng isang pastor kaya't mula pagkabata pa lamang ay malalim na ang kanyang pananampalataya. Madalas siyang sumama sa mga mission trip ng kailang pamilya at ang pinakamasaya niyang ginagawa ay ang makasama at matulungan ang mga bata. Saan man siya magpunta, laging may mga batang nakapaligid sa kanya dahil gustong-gusto nilang makinig sa kanyang mga kwento. Pangarap niya rin na balang araw ay magkaroon ng sariling pamilya at mga anak na papalakihing may mabuting puso at pagmamahal sa Diyos. Habang lumalaki, naging mahusay rin si Krista sa pagtugtog ng piano at nagsimulang magturo nito. Hindi lang siya nagtuturo ng musika, kundi nagbibigay rin siya ng inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Dahil sa kanyang kabaitan at positibong ugali, mabilis siyang minahal ng mga taong nakakakilala sa kanya. Samantala si Cody Alexander ay lumaki sa Livingston, Louisiana bilang panganay na anak na lalaki sa 14 na magkakapatid. Kilala siya bilang masiyahin, responsable at laging handang tumulong. Malalim din ang kanyang pananampalataya. Nagsisilbi siya bilang youth pastor habang tinutupad ang pangarap na maging isang emergency medical technician o EMT. Tulad ni Krista, pangarap din niyang magkaroon ng isang mapagmahal na asawa at masayahing pamilya. Matagal nang magkakilala ang pamilya ni Krista at Cody dahil pareho nga silang aktibo sa simbahan. Ngunit noong 2006, nagbago ang lahat nang mapansin ni Cody na hindi na lamang kaibigan ang tingin niya kay Krista. Bago siya manligaw, humingi muna siya ng pahintulot sa kapatid at ama ni Krista bilang paggalang sa kailang pamilya. Labis itong ikinatuwa ng mga magulang ni Krista dahil nakita nilang seryoso at may mabuting intensyon si Cody sa kailang anak. Sa kabilang banda, unti-unti ring nahulog ang loob ni Krista kay Cody matapos niya itong makitang nagtuturo sa mga bata sa simbahan. Habang pinapakinggan niya itong magsalita tungkol sa pananampalataya, naramdaman niyang maaaring ito ang lalaking itinakda ng Diyos para sa kanya. Hindi nagtagal ay sinagot niya si Cody. Naging opisyal na nga silang magkasintahan. Ngunit dahil sa kanilang paniniwala, hindi naging katulad ng ibang relasyon ang kanila. Napagkasundoan nilang iwasan ang halikan, yakapan at anumang pisikal na paglalambingan. Naniniwala silang mas mahalaga ang respeto, pagtitimpi at pagtitiwala sa isa't isa habang hinihintay ang araw ng kailang kasal. Hindi naging madali ang ganitong setup, lalo pa sa 2 taong mahal na mahal ang isa't isa. Pero pareho nga nilang tinanggap ito dahil naniniwala silang sulit ang bawat sakripisyo para sa kinabukasan nilang magkasama bilang mag-asawa. Nang maging AMT na si Cody, naging abala siya sa trabaho at halos 1 oras ang layo ng kanyang tinitirahan. Pero hindi lumipas ang 1 araw na hindi niya ipinaparamdam kay Krista ang kanyang pagmamahal. Palagi siyang tumatawag at nagtitext dito. Maging ang voicemail niya ay may mga mensahe para kay Krista. Si Krista naman ay laging may dalang litrato ni Cody saan man siya magpunta. Kitang-kita ng kailang pamilya at mga kaibigan kung gaano kamahal nila ang isa't isa. Pagkaraan ng 3 buwan, muling humarap si Cody sa ama ni Krista upang humingi ng pahintulot na nais niya ng pakasalan si Krista. Lihim na inihanda ni Cody ang kanyang proposal kasama ang buong pamilya ni Krista. Sinabihan nila si Krista na magbihis dahil maghahapunan raw silang lahat. Ngunit paglabas niya ng bahay, naroon si Cody at nakaluhod habang hawak-hawak nito ang isang singsing. Hindi na napigilan ni Krista ang kanyang luha bago niya tuluyang sinabi ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Cody. Ang salitang oo. Bago maisuot ang engagement ring,
Inalis muna ni Krista ang promise ring na ibinigay sa kanya ng kanyang ama nung siya ay 13 taong gulang pa lamang. Para sa kanilang pamilya, simbolo iyon ng pagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay bilang magiging asawa. Sa mga sandaling iyon, tila wala na ngang makakasira sa napakagandang kinabukasang sabay nilang pinapangarap. Ngunit, pagsapit ng June 29, 2008, isang tawag sa telepono ang tuluyang sumira sa lahat. Ang tumawag ay ang ama ni Cody at sinabi nito ang napakasamang balita. Noong una, hindi makapaniwala ang ama ni Krista. Inakala niyang nagkakamali lamang ito. Ngunit nang makumpirma niya nga ang balita, siya mismo ang nagsabi sa buong pamilya na wala na si Krista. Wala pang 4 na buwan matapos ang kailang kasal, tumawag si Cody sa 911. Ayon sa kanya, pag-uwi niya raw mula sa kanyang 12 oras na duty, nadatnan na lamang niya nakahandusay ang kanyang asawa sa isang room sa kailang bahay. Pagkarating ng mga pulis, dito tumambad sa kanila ang isang nakakagimbal na eksena. Patay na si Krista matapos itong barilin sa likod ng kanyang ulo. Para sa kanyang pamilya, tila isang bangungot ang lahat. Ang mga kasong dati ay napapanood lamang nga nila sa telebisyon ay ngayon ay nangyari na mismo sa kailang tahanan. Ngunit may isa pang mas masakit na balita. Habang kinakausap si Cody, sinabi niyang humigit kumulang 12 linggo ng buntis si Krista sa kailang unang anak. Dahil sa pangyayaring ito, hindi lamang nga si Krista ang nasawi, kundi pati na rin ang sanggol na matagal na nga nilang pinapangarap. Ilang araw na lamang sana ay ibabahagi na nga nila sa kanilang pamilya ang masayang balitang magkakaanak na sila. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong dumami ang mga tanong. Sino ang papatay sa isang babaeng kilala sa pagiging mabait, relihiyosa at walang kaaway? Nang suriin ng mga pulis ang loob ng bahay, napansin nilang magulo ang buong lugar. Bukas ang pinto sa harap, nakabukas rin ang mga drawer at cabinet, at tila may naghalongkat na mga gamit. Nawawala rin ang karamihan sa mga alahas ni Krista at ilang mamahaling gamit sa bahay. Sa unang tingin, malinaw na isa itong pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Pero may isang detalye na agad napansin ng mga investigador. Ang DVD player ay maingat na inalis na para bang siniguradong hindi ito masisira habang kinukuha. Dahil dito, inisip nilang maaring isang magnanakaw ang pumasok sa bahay at nagulat lamang nang makita si Krista. Posible ring umano'y nahuli niya ang salarin kaya't pinatay siya upang walang maiwang saksi. May isa pang detalyeng lalong nagpalungkot sa lahat. Nakasaksak pa ang plancha at mainit pa ito nang dumating ang mga pulis. Ibig sabihin, ilang sandali lamang bago siya mamatay ay pinaplansya niya pa ang damit ni Cody para sa pagsisimba kinabukasan. Isang simpleng gawain na biglang nauwi sa isang karumaldumal na krimen. Habang masusing sinusuri ang pinangyarihan ng krimen, may natagpuan ang mga investigador na maaaring maging susi sa kaso. Isang basyo ng bala ng 9mm na baril ang nakita nila malapit sa katawan ni Krista. Agad nilang tinanong si Cody kung mayroon ba siyang ganong klase ng baril. Ipinaliwanag nga nito na dati siyang may 9mm na baril, ngunit naibenta niya na ito isang araw bago ang krimen. Ayon sa kanya, unti-unti na nilang binebenta ang ilan sa kailang mga gamit upang magkaroon nga raw sila ng dagdag na pera habang naghahanda sa pagdating ng kailang unang anak. Dito nagsimulang magkaroon ng bagong direksyon ang investigasyon. Ayon nga kay Cody, ang bumili sa kanyang baril ay isang lalaking nagangalang Steve. Binili nito ang baril sa halagang $400. Habang isinasagawa ang bentahan, pinapasok niya pa raw ito sa kailang bahay at ipinakilala sa kanyang asawang si Krista. Magiliw pa nga raw sila nagbatian at binigyan pa siya ni Krista ng inumin habang inaayos ang transaksyon. Wala ni isa sa kanila nga ang nakapag-isip na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita ni Krista ang lalaking iyon. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ni Cody ang buong pangalan ni Steve. Ang tanging natatandaan lamang niya ay ang unang pangalan nito at ang sasakyang minamaneho nito, isang kulay abong pick-up truck na may gasgas at yupi sa gilid. Dahil dito, agad na naging pangunahing suspect si Steve. Nagpakalat rin ng mga patrol car ang mga otoridad sa buong Livingston Parish upang hanapin ang misteryosong lalaki. Ngunit napakakunti na impormasyong meron sila.
Isang unang pangalan at paglalarawan lamang na isang pick-up truck ang kailang sinusundan. Sa puntong iyon, wala pang ang nakakaalam na ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala ng lahat. Mas naging mahirap ang paghahanap kay Steve dahil halos 12 oras na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen bago pa man siya sinimulang hanapin ng mga pulis. Habang lumilipas nga ang oras, lalo lamang lumiliit ang tsansang matuntun siya. Samantala, nabalot naman ng takot ang buong komunidad. Hindi sanay ang mga residente sa ganitong uri ng karumaldumal na krimen, kaya't maraming pamilya ang nagsimulang mag-alala na baka malaya pa rin nakakalakad ang salarin. Habang abala ang mga pulis sa paghahanap kay Steve, nagtungo naman ang pamilya ni Krista sa bahay ng lola ni Cody upang damayan ang bagong byudo. Pagkakita pa lamang sa pamilya ni Krista, tuluyan ang bumagsak ang emosyon ni Cody. Mahigpit niya silang niyakap habang umiiyak at halos hindi ito makapagsalita sa sobrang lungkot. Para sa magkabila ang pamilya, napakahirap nga tanggapin ang nangyari. Naniniwala silang ginawa ni na Krista at Cody ang lahat ng tama sa kailang buhay. Sinunod nila ang kailang pananampalataya, namuhay ng maayos at iningatan ang kailang relasyon hanggang sa araw ng kailang kasal. Kaya't para sa kanila, hindi nila maintindihan kung bakit ganun kalupit ang sinapit ng dalawang taong ang tanging hangarin lamang ay bumuo ng isang masayang pamilya. Sa gitna ng kailang pagdadalamhati, bumalik sa kailang alaala ang masasayang panahon bago ang trahedya. 1.5 taon lamang nga ang nakalipas nang maging opisyal na magkasintahan sina Krista at Cody. Lalong lumalim ang kailang pagmamahalan habang papalapit ang araw ng kailang kasal. Palaging sinisikap ni Cody na mapasaya ang kanyang kasintahan. Mahilig din siyang magbigay ng mga regalo tulad ng magagandang alahas, bulaklak at iba pang mga simpleng sorpresa upang iparamdam kung gaano niya ito kamahal. Para nga kay Krista, para siya isang prinsesa sa paraan ng pagmamahal sa kanya ni Cody. Gayunpaman, higit sa mga mamahaling regalo, ang pinakamahalaga kay Krista ay ang oras na magkasama sila. Dahil 1 oras nga ang layo ng tinitirahan ni Cody, bihira silang magkita. Kaya tuwing darating ito, hindi mapigilan ni Krista ang kanyang pananabik. Madalas siyang sumilip sa bintana at pintuan habang hinihintay ang pagdating nito. Sa bawat pagbisita ni Cody, kitang-kita ng kanyang pamilya kung gaano kasaya si Krista. Parang nagliliwanag ang kanyang mukha sa tuwing kasama niya ang lalaking mahal niya. Noong October 2007, umupa si Cody sa isang maliit na bahay sa Livingstone na magiging unang tahanan nilang mag-asawa. Habang naghihintay siya sa araw ng kailang kasal, sinimula na nga nila ni Christina ang pag-aayos ng kailang bahay. Isa sa mga silid ay gusto nilang gawing nursery dahil pareho nilang pangarap na magkaroon agad ng anak. Dahil pareho silang mahilig sa mga bata. Ngunit kasabay ng paghahanda sa kailang bagong buhay ay ang pagdami rin ng responsibilidad ni Cody. Bilang magiging haligi ng tahanan, nagsimula siya magtrabaho ng doble shift bilang AMT upang makaipon ng sapat na pera para sa kailang kinabukasan. Dahil sa sobrang pagiging abala ni Cody sa kanyang trabaho, unti-unti na rin nabawasan ang oras na ibibigay niya kay Krista. 6 na buwan bago ang kailang kasal, napansin na ni Krista na hindi na ito kasing dalas na mag-text o tumawag tulad ng dati. Isang araw, ibinahagi niya nga ang kanyang pag-aalala sa isang malapit niyang kaibigan. Nagtataka siya kung bakit bigla na lamang ang pagbabago sa mga kilos ni Cody. Pero pinili niya na lamang isang tabi ang kanyang pag-aalala. Inisip na lamang niya na normal lamang ang ganong pagbabago habang papalapit na ang araw ng kailang kasal at marahil ay dala lamang ito ng stress at pagod sa paghahanda. Gaya na matagal na nga niyang pinapangarap, sinugurado ni Krista na magiging perpekto ang bawat detalye ng kailang kasal. Habang nagpapatuloy ng investigasyon, pinalawak pa ng mga detective ang paghahanap ng ebidensya sa paligid ng bahay. Sa tabi ng isang maliit na lawa, nakakita sila ng ilang basyo ng bala na 9mm. Ipinaliwanag naman ni Cody na dati siyang nagsasanay ng pagbaril sa lugar na iyon bago niya ibenta ang naturang baril kay Steve. Dahil bihasa siyang humawak ng baril, mahalagang malaman ng mga investigador kung may kaugnayan ba ang mga basyong iyon sa pagpatay o simpleng bakas lamang ng dati niyang target practice. Nang makolekta ng mga pulis ang mga basyo ng bala sa lugar, agad nila itong ikinumpara sa basyo ng bala na nakita sa pinangyarihan ng krimen. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng pagsusuri.
Tugmang-tugma ang mga marka sa mga basyo. Ibig sabihin, iisang baril lamang ang ginamit sa target practice at sa pagpatay kay Krista. Dahil dito, nakumpirma ng mga investigador na ang baril na sinabi ni Cody na ibinenta niya kay Steve isang araw bago ang krimen ang mismong sandatang ginamit sa pagpatay. Habang patuloy nga ang paghahanap kay Steve, muling binalikan ng mga nakakilala kina Krista at Cody ang araw ng kailang kasal. 4 na buwan lamang nga ang nakalipas nang mangako silang mamahalin ng isa't isa habang buhay sa harap ng kailang pamilya, mga kaibigan at ng Diyos. Ang ama ni Krista mismo ang nanguna sa seremonya at hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang saya sa mukha ng kanyang anak habang naglalakad ito patungo sa altar. Ngunit sa gitna ng masasayang alaalang iyon, may ilang bisita ang nakaalala ng ilang kakaibang pangyayari na noon ay hindi nila gaanong pinansin. Habang nakatayo sa harap ng simbahan si Cody, napansin ng ilan na tila labis siyang kinakabahan. Hindi iyon ang inaasahan nila dahil kilala siyang palakaibigan at may kumpiyansa sa kanyang sarili. Mas lalo pang nagtaka ang ilang bisita nang makita nilang yakapin ni Cody ang isang babaeng bisita na parang tila masyadong malapit sa kanya. Napansin nga nilang napakatagal ng yakap kaysa sa karaniwan at tila may kakaibang emosyon sa pagitan nilang dalawa. Noong mga panahong iyon, hindi nila ito binigyan ng mali siya. Ngunit matapos ang nangyaring trahedya, nagsimula silang magtanong kung may mas malalim bang dahilan sa likod ng eksenang iyon. May isa pang pangyayaring hindi makalimutan ng ama ni Krista. Habang patapos na ang selebrasyon ng kasalan at nagpapaalam na nga ang bagong mag-asawa, bumulong si Cody sa kanya ng mga salitang, "Kukunin ko na ang anak mo." Noong una, inisip niya ngang normal lamang itong biro ng isang lalaking magsisimula ng sariling pamilya. Ngunit habang inaalala niya ang mga salitang iyon matapos ang pagkamatay ng kanyang anak, tila nagkaroon ito ng ibang kahulugan. Hindi niya maiwasang isipin kung bakit ganoon ang piniling sabihin ni Cody sa isa sa pinakamahalagang araw ng kailang buhay. Noon ay wala siyang hinala, ngunit ngayon ay para bang may nakatagong mensahe ang mga salitang iyon. Matapos ang kailang kasal, nagtungo na nga sila Cody at Krista sa kailang honeymoon. Matagal nilang hinintay ang pagkakataong iyon dahil ngayon lamang sila tunay na magsasama bilang mag-asawa. Hindi rin nga nagtagal matapos ang kailang honeymoon, dito na nga nalaman ni Krista na buntis na siya. Para sa kanila, isa na naman itong pangarap na natupad. Agad sila nagsimulang magplano para sa pagdating ng kailang unang anak. Ngunit hindi nagtagal, napalitan ng pagkabahala ang kailang kasiyahan. Nang magpatingin si Krista sa doktor, bigla siyang tinawagan ng klinika at sinabing hindi siya maaaring magpagamot dahil wala pa siyang health insurance. Labis siyang nagulat dahil sinabi ni Cody na bago pa nga sila ikasal na isasama siya nito sa kanyang insurance bilang asawa. Mas lalo pang naging mahirap ang sitwasyon dahil nang malaman niyang buntis na siya, may tuturing na itong pre-existing condition, kaya't mas naging komplikado ang pagkuha ng bagong insurance. Hindi maintindihan ni Krista kung bakit hindi natupad ni Cody ang pangako nito, lalo na't nagtatrabaho ito bilang EMT. At alam na alam nito ang kahalagahan ng maayos na pangangalagang medikal. Habang lumalala nga ang nararamdaman ni Krista dahil sa kanyang pagbubuntis, napansin din niyang unti-unti nagbabago ang kilos ng kanyang asawa. Mas madalas na itong wala sa kailang bahay at mas marami itong oras na iginugugol kasama ang mga katrabaho. Nalaman niya rin na may isa itong babaeng katrabaho na palagi nitong nakakasama. Nang tanongin ni Krista si Cody patungkol dito, sinabi nitong wala siyang dapat ipag-alala dahil kaibigan lamang niya iyon at hindi naman daw ito kaakit-akit. Paulit-ulit pa nga nitong sinasabing hindi niya raw gusto ang babae. Ngunit, nang makita ng kapatid ni Krista ang litrato ng babaeng tinutukoy ni Cody, agad niya itong nakilala. Siya rin pala ang babaeng nakita niyang niyakap ng napakahigpit ni Cody sa araw ng kailang kasal. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang pamilya ni Krista. Pinayuhan pa nga nila si Cody na mag-ingat dahil kapag magkasama ang dalawang tao na matagal, maaaring dumating ang tukso. Ngunit tila hindi nito pinansin ang babala. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naniwala si Krista na magagawa nga siyang lukuhin ng kanyang asawa. Patuloy nga siyang umasa na busy lamang ito sa kanyang trabaho at sa paghahanda para sa kailang kinabukasan.
Gayunpaman, may isang pangyayari ang hindi niya maalis sa kanyang isip. Isang gabi, nakita niya nakalabas sa mesa ang kailang mamahaling plato at ang kubiertos na regalo pa sa kailang kasal galing China. Nang tanungin niya si Cody kung bakit hindi pa ito itinatabi, sinabi nitong balak siyang ipagluto ng espesyal na hapunan at ihain iyon gamit ang mga ito. Ngunit, lumipas na ang ilang araw at hindi naman kailan iyon nangyari. Bagamat maliit na bagay lamang ito, sinabi ni Krista sa kanyang ina na pakiramdam niya ay may kakaiba na sa ikinikilos ni Cody. Hindi niya nga maipaliwanag kung ano iyon, ngunit may nagsasabi sa kanyang hindi na ito tama. Sa kasamaang palad, hindi na nga niya nalaman pa ang sagot sa mga tanong niyang iyon. Bago pa man niya nga mabuo ang buong katotohanan, natagpuan na lamang nga siyang wala ng buhay sa loob ng kailang bahay. Samantala, 7 oras na ang nakakalipas mula na matagpuan ang bangkay ni Krista, patuloy pa rin hinahanap ng mga investigador ang lalaking nagngangalang Steve, habang muli nilang ipinatawag si Cody sa himpilan ng pulisya upang linawin ang ilang bahagi ng kanyang salaysay. Habang kinakausap ng mga investigador si Cody sa himpilan ng pulisya, napansin nilang may mga bahagi ng kanyang kwento na hindi na nagtutugma. Pinakausapan nila siyang ikwento ng detalyado ang lahat na nangyari mula nang magising siya nung Sabado hanggang sa pag-uwi niya kinabukasan at nang matagpuan niyang wala ng buhay si Krista. Pero sa tuwing babalikan nila ang oras at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, pabago-bago na ang kanyang mga sagot. May mga maliliit na detalye na nag-iiba at may isa pang pagkakataon na tuluyan pa nga niya nakalimutang banggitin ang pinakamahalagang tao sa kanyang kwento, si Steve, ang lalaking sinasabi niyang bumili ng kanyang baril at ang pangunahing sospek raw sa pagpatay. Para sa mga detective, hindi iyon normal. Kung talagang naniniwala siyang si Steve ang pumatay sa kanyang asawa, imposible nga raw makalimutan niya itong banggitin. Doon na nga nagsimulang mabuo ang hinala ng mga investigador na may itinatago si Cody. Mula sa isang simpleng pagtatanong, naging isang matinding interogasyon ang kanilang ginawa. Dan diretsang sabihin ng detective na alam niyang maitinatago si Cody at hiniling na sabihin na nito ang totoong nangyari kay Krista. Bigla na lamang itong yumuko at tuluyan na nga siyang umamin. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Cody na gawa-gawa niya lang talaga ang mga kwento patungkol kay Steve. Wala talagang lalaking bumili ng kanyang baril nung araw na iyon. Ayon sa kanya, aksidente lamang daw ang lahat. Isinalaysay niyang hawak niya ang kanyang baril habang naglalaro raw siya sa loob ng bahay. Akala niya ay naka-on ang safety lock nito kaya't hindi ito puputok. Habang naglalakad nga raw siya sa bahay, kunwari nga'y nagpapaputok siya at gumagawa pa nga ng tunog gamit ang kanyang bibig. Pagpasok niya sa silid kung nasaan si Krista, itinapat niya ang baril sa ulo ng kanyang asawa. Inaasahan niyang pagkalabit nito ay maririnig lamang niya ang tunog na click, ngunit sa halip ay pumutok raw ang baril. Isang bala nga ang tumama sa likod ng ulo ni Krista at agad nga nitong ikinamatay. Sinabi ni Cody na natulala siya at hindi niya nga raw alam ang kanyang gagawin. Sa halip nga na humingi ng tulong o tumawag sa pulisya, dito na nga siya nagpasyang itago ang nangyari. Ginulo niya ang buong bahay upang magmukhang magnanakaw ang pumasok rito. Kinuha niya rin ang ilang mga mamahaling gamit at iniwang bukas ang pintuan at saka pumasok sa kanyang trabaho. Umaasa siyang may mga kapitbahay na makakapansin sa bukas na bahay at matutuklasan ang bangkay ni Krista bago pa siya makauwi. Ngunit pagkabalik niya ay wala pa rin nakakadiskubre sa nangyari. Bago siya tumawag sa 911, pinainit niya pa ang plancha at inilagay ito malapit sa pinaplanchang damit upang palabasing kasalukuyan ng mamalansya si Krista nang siya ay salakayin. Nang tanungin naman si Cody tungkol sa nawawalang DVD player, inamin niyang siya mismo ang kumuha nito at ibinigay ito sa isa niyang katrabaho. Ngunit napag-alaman ng mga investigador na hindi lamang pala simpleng katrabaho ang babaeng iyon. Inamin nga ni Cody na may lihim silang relasyon. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula ang kailang pagtataksil ilang sandali matapos nilang magkasundo ni Krista na magpakasal. Habang papalapit ang kailang kasal, unti-unti na nga rin siyang lumalayo sa kanyang kasintahan dahil mas naging malapit siya sa ibang babae. Isang beses pa nga ay nagkita sila sa isang motel kung saan may nangyari sa kanilang dalawa. Ang mas masakit pa,
Ang ginamit nilang plato at kubertos ay ang mismong wedding gift para kina Cody at Krista. Pagkatapos ng kailang pagkikita, inuwi ni Cody ang mga plato, hinugasan at basta na lamang ito iniwan sa kusina. Ito na nga ang araw na nakita ni Krista ang mga ito at nagtaka kung bakit ito nakalabas. Sa huli, napatunayang tama ang kutob ni Krista. May lihim ngang relasyon ang kanyang asawa at siya mismo ang naging biktima ng pinakamalaking pagtataksil nito. Hindi nagtagal na tagpuan din ng mga pulis ang baril na ginamit sa pagpatay matapos ituro ni Cody kung saan niya ito itinapon sa gilid ng kalsada. Kasunod nito, isa pa sa pinakamahirap na tungkulin ng mga investigador ang paghahatid ng balita sa dalawang pamilya. Hindi lamang nila kailangang sabihin na napatay si Krista, kundi kailangan din nilang sabihin na ang mismong lalaking pinagkatiwalaan nilang maging asawa niya ang pumatay sa kanya. Para sa pamilya Baker, tila gumuho ang kailang mundo. Para sa kanila, nawala rin ang lalaking itinuring nilang sariling anak at pinagkatiwalaan. Napakalalim na kailang tiwala kay Cody, kaya't masakit tanggapin na siya pala ang dahilan ng lahat ng kailang pagdurusa. Kinabukasan matapos nga ang kanyang pag-amin, sinampahan si Cody Alexander ng kasong second-degree murder, first-degree feticide dahil sa pagkamatay ng hindi pa isinisilang na sanggol, at obstruction of justice dahil sa pagtatangka niyang iligaw ang investigasyon. Nag-alok ang kanyang abogado ng kasunduan kung saan tatanggap siya ng 20 taong pagkakakulong kapalit ng kanyang pag-amin, ngunit tumanggi ang pamilyang Baker. Para sa kanila, hindi sapat ang simpleng pag-amin. Gusto nilang mailahad sa korte ang buong katotohanan upang magkaroon sila ng kapanatagan at tunay na hustisya para kay Krista at sa kanyang sanggol. Nagsimula ang paglilitis noong August 4, 2009. Iginiit pa rin ng kampo ni Cody na aksidente lamang ang pagputok ng baril. Ngunit nahirapan naman silang paniwalain ang hurado. Bilang isang bihasang gumagamit ng baril, alam ni Cody kung paano gumagana ang 9mm Springfield pistol na kanyang gamit. Ipinaliwanag ng mga eksperto na naturang baril ay may safety mechanism sa hawakan na kailangang pisilin bago ito pumutok. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta puputok nang hindi sinasadya. Dagdag pa rito, ipinakita ng autopsy na idinikit mismo ang dulo ng baril sa ulo ni Krista bago ito pinaputok. Para sa mga prosecutor, malinaw itong nagpapakita na hindi aksidente ang nangyari, kundi isang planadong pagpatay. Naniniwala silang pinatay ni Cody ang kanyang asawa dahil gusto niyang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Dahil sa kanyang relihiyosong paniniwala, hindi niya nakikita ang diborsyo bilang solusyon. Sa halip, pinili niyang alisin ang kanyang asawa upang maging malaya siya sa relasyon. Dahil sa posibilidad na walang maging pinal na hatol, muling nag-alok ang mga prosecutor ng kasunduan. Sa pagkakataong ito, tatanggap si Cody ng 55 taong pagkakakulong kapalit ng kanyang pag-amin. Hindi nagtagal, tinanggap niya nga ang alok at tuluyan na tuldukan ang kaso. Isang pangarap na nagsimula sa altar na nagtapos sa loob ng isang tahimik na bahay. Nawala si Krista bago pa man niya maranasan ang pagiging isang ina at kasabay niyang nawala ang munting buhay na matagal na nga nilang ipinagdarasal. Ang taong pinagkatiwalaan niyang makakasama habang buhay ang siya rin palang magiging dahilan ng kanyang trahedya. Hanggang ngayon, nananatiling paalala ang kasong ito na hindi lahat ng mukhang perpektong pag-ibig ay tunay na masaya at minsan ang pinakamalaking panganib ay nagmumula sa taong pinakamamahal at lubos nating pinagkakatiwalaan. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. Ako po si Denise at see you in my next video.